tanghali na naman po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating mga buhay-buhay? Ayan, ngayon po ay mag-aalas 12 na naman ang oras natin dito sa Pilipinas, alas 12 ng tanghali. Kaya nais ko po kayong batiin, mga kaibigan, na narito po sa Pilipinas na patuloy pong nakikinig o nanonood ng aking video. Isa pong magandang tanghali, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa'y nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Ganon din po sa ating mga kaibigan na nasa ibang bansa. Kamusta po sa inyong lahat, mga kaibigan? Ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon saan man po tayo naroroon sa mga sandaling ito. At ngayon nga po, mga kaibigan, ay magbabahagi naman po ako ng isang verse lang. At mag-sharing na naman po tayo kasi mas maganda po talaga yung meron po tayo naririnig na salita ng Diyos. Sabi ko nga po, yung aking mga sayaw, yung mga short videos ko, pang good vibes lang po yun. Pagkatapos po nating panoorin yun ay tapos na. Pero ang salita ng Diyos kapag ating narinig, tumitimo po yun o pumapasok sa ating mga puso, sa ating isipan, at atin po itong naisa sa pamuhay dahil ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan po. Kaya samahan niyo po ako muli. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon dito po sa Filipos chapter 3 verse 13. Sabi po dito sa Filipos chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Salamat po sa ating Diyos sa pagkabasa po natin ng kanyang salita na tiyak po na nasa panahong ito ay meron pa po tayong mga nararanasan sa buhay. Kayo po ba ay nakakaranas pa na hindi po tayo nakakalimot sa nakaraan? At madalas kapag naalala po natin yung mga nakaraan ay muli pong nabubuhay ang ating mga damdamin. At gabayan po nawa tayo ng Diyos sa oras na ito sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Gabayan din tayo ng Holy Spirit na maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Madami pong mga kaibigan, madami pong mga nakalipas na sa ating mga buhay, ngunit ang akala natin kung minsan ay okay na, pero lingid po sa ating sariling kaalaman ay dala-dala pa pala natin. Andyan po yung mga pait ng kahapon, andyan po yung mga sanhi ng mga rejection, sanhi ng mga problema sa buhay, kahirapan, lahat. Kumbaga marami po tayong mga dumaan sa buhay natin na hindi po maganda. Andyan po yung mga pang-aapi, andyan po yung mga kalapastanganan na atin pong naranasan. Iba-iba po ang ating mga pinagdaanan at ngayong tanghali po ay ibabahagi ko din sa inyo ang aking mga kahapon, ang aking mga pinagdaanan na akala ko okay lang, na para siyang bagahe na pasan-pasan sa buhay. Alam niyo mga kaibigan, marami din po akong mga malulungkot na nakaraan sa aking kabataan, malulungkot na nakaraan sa pagiging buhay may asawa sa simula, at malulungkot na panahon sa panahon ng kami ay buo pa ng pamilya. Kumbaga andyan pa ang mga magulang, andyan pa ang mga kapatid, nagkikita, nag-uusap. Kumbaga marami ding panahon na dumanas po ako ng kalungkutan. Pero ang masakit po dyan, yung sitwasyon na sinaktan ka pero walang paliwanag. Na para bang yung nanakit okay lang, hindi niya in-explain bakit niya ginawa.
at tayo naman na nasaktan, wala rin tayong tanong. Alam niyo mga kaibigan, di ba may mga ganong sitwasyon? Hindi rin tayo nagtatanong, bakit mo ako ginaganyan? Bakit mo ako sinasaktan? Kundi, kasi Kristiyano na tayo. Sige, okay lang. Hindi ko naaalamin. Ang gusto ko, patawarin na lang siya agad. Pero mali po pala yun. Dapat po talaga, kapag may ginawa po sa atin na hindi tama, dapat po nagtatanong tayo, bakit ginagawa? Bakit tayo inaaway ng kapamilya? Bakit galit na galit sa atin ang mga kapamilya o ibang tao, mga kaibigan man o kung sino man sa ating kapaligiran? Bakit nagagalit sila? Sa tingin naman natin sa ating sarili, wala naman tayong ginagawa. Kahit man sa mga trabaho, di ba? Minsan may galit na galit na katrabaho, sinisiraan ka na lang pero hindi mo alam kung anong dahilan. Pero yung kaugalian ng mga Pilipino na sige lang, bahala na ang Diyos sa kanya. Alam niyo mga kaibigan, akala natin bahala na ang Diyos sa kanya, pero yun pala ay pasan-pasan natin, dala-dala natin sa ating sarili, sa ating buhay. At yun po ang nakakapagpabigat sa atin. Kasi kapag dumating sa punto na maalala natin yung mga bagay na iyon na naranasan natin, akala natin nakapagpatawad na tayo, pero hindi pa pala. Bakit? Kasi kapag naalala natin muli, ay nakakaramdam pa tayo ng galit. Kaya hindi po talaga pala totoo yung pinatawad na natin at bahala na ang Diyos. Kailangan pala dumaan pa rin tayo sa proseso, kasi ang paglimot sa nakaraan ay hindi po natin pwedeng turuan o turuan ang ating kaisipan, ang ating sarili. Hindi po pwedeng pasunurin natin ang ating sarili sa ating kagustuhan. Talaga pong dadaan tayo sa proseso ng tunay na paglimot sa nakaraan. Alam niyo po, wala pong ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon at ang kanyang salita ang magpapaunawa sa atin. Unang-una, gagamutin ng salita ng Diyos ang ating mga puso na nasaktan. Kasi alam niyo po, kailangan din po talaga masaktan tayo para po maka-level up po ang ating spiritual na pamumuhay. Kasi kung wala pong pait ng kahapon, di wala pong masaya sa panahong ito, di po ba? Kasi doon lang po natin malalaman ng kaibahan ng kalungkutan at masaya, ng pait at na matamis, di po ba? Kapag tayo po ay nakakaranas kumain ng maasim, at kapag naasiman tayo ng husto ay kumakain tayo ng matamis, at doon sa matamis ay medyo maayos na ang ating pakiramdam. So ganoon din po yun sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kailangan po nating maranasan ang pait, ang pakla ng buhay, ang malungkot na sitwasyon. Sabi po nung mga nakakausap ko kung minsan, lalo na po yung mga matatanda. Alam niyo po ba kapag ang mga tao pala ay dumadating na doon sa edad na 50s, 60s, 70s, 80s. Meron pa po akong mga nakakausap na mga kapwa senior citizen ko na ngayon. Ako po ay magsi-61 pa lang, at ang mga nakakausap ko minsan ay mga 77, 85. Salamat sa Diyos at buhay pa ang mga senior citizen at the age of 85. Mga nagsusumba pa sila, pero natuwa po talaga ako doon sa kwento ng isang matanda na hanggang ngayon ay naalala niya pa rin ang kanyang first love o ex-boyfriend na hindi sila nagkatuluyan. Grabe, sa tagal ng panahon ay dala-dala niya sa kanyang damdamin yung wala silang tawag dito. Teka muna mga kaibigan, naglo-loading yung utak ko. Break up yan. Kumbaga walang ending yung kanilang relasyon bilang mag-boyfriend. At yun pala ay dala-dala ng lula yung ganong damdamin na iniwan siya.
hindi man lang nagpaliwanag kung ano ang dahilan. At yan po ay nangyayari sa buhay nating lahat. Kasama po yan sa ating kahapon ang mga first love na tinatawag, ang mga ex-boyfriend o ano pa ba dyan. Kaya lang mga kaibigan, kapag tayo po ay mabuhay sa nakaraan, paulit-ulit lang po yan na bumabalik at paulit-ulit din nating maramdaman yung sakit sa ating damdamin kung nasaktan man, di ba? Kasi kung walang closure na tinatawag, para kang sinuntok sabay takbo ng walang hindi ka nakabawi, walang paliwanag, di po ba? So, ngayon ko naintindihan na ang mga nakaraan pala sa buhay ng isang tao ay isang pasanin, no? Isang bagahe na pasan-pasan mo sa mahabang panahon. Kasi yung lola na yon, yung kanyang ex-boyfriend, first love niya ay nagkakaedad lang siya ng 16 years old. Nag-asawa siya at the age of 18. So, mula po doon sa 16 hanggang ngayon 85 na siya, ay dala-dala niya sa kanyang puso yung bagaheng iyon, yung kabigatan na yun. At sabi nga niya, sana mabigyan pa sila ng pagkakataon na magkita kasi gusto lang niyang tanungin kung bakit siya iniwan ng walang pasabi, walang explanation at walang closure yung kanilang relasyon. Parang nakaramdam naman ako ng awa doon sa matanda kasi grabe no, sa tagal ng panahon at the age of 16, 17, naghiwalay na sila, 18, nag-asawa na siya sa iba, tapos ngayon 85 na siya, ay dala-dala pa rin niya sa kanyang buhay. So, marami po tayong mga kahapon na nagdaan, mga kaibigan, na talagang totoo po yan. Hindi lang po doon sa mga ex-ex, hindi lang po doon sa mga first love, kundi marami po tayong naranasan na nagiging kabigatan ng buhay natin. Akala natin ay okay lang, pero hindi pala okay. So, sabi po ng ating binasa ay limutin. Ano sabi po dito sa Filipos chapter 3? Sabi po dito mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. So, sinisikap na nalimutin, kumbaga, ang nakaraan. Dapat po ginagawa, hindi po yung isip natin ang mapuwersa para limutin. Sasabihin natin sa ating isip na ay kakalimutan ko na ang lahat, hindi na ako galit, hindi na ako ganito. Pero maya't maya ay bumabalik, o kapag nakikita natin ang mga taong yon ay talagang bumabalik muli sa ating isipan, nararamdaman uli ng ating puso ang inis, ang galit at hinanakit. Marinig lang natin ang kanilang pangalan, minsan makita lang natin yung kanyang mga post sa Facebook, makita lang natin yung kanyang mukha sa kanyang profile picture, ay dagling nagagalit at muling nananariwa o nagiging sariwa ang kanyang ginawa sa atin. Pero sabi po ng Panginoon, kailangan limutin na natin. Kaya mga kaibigan, magpatulong po tayo sa Panginoon para malimot na po ang mga nakaraan na kahit man marinig natin, bumalik man muli sa ating isipan, masagi man ang isipan natin o makita man natin sa Facebook o sa social media ang kanyang mukha, ang kanyang mga post, ay hindi na po tayo makakaramdam ng sakit dahil nalimot na po natin ang nakaraan. Ibig sabihin, ang mga nakaraan natin, kaya nga po tinawag na nakaraan kasi ibig sabihin, tapos na po ang bahaging iyon na dumaan sa ating buhay. Kaya para po tayo makalaya, para po tayo magaanan, para po tayo lubusang sumaya, edi gawin po nating limutin ang nakaraan. Kasi minsan, akala po natin, di ba? Yung mga nakikita natin sa social media ay talagang masaya nga. Pero lingid po sa ating kaalaman ay marami pong nagpapakita ng masaya, tumatawa, malakas. Pero hindi po pala minsan consistent yung saya na yon, kasi dumadating pa rin pala sa buhay ng isang tao na
kapag bumabalik ang history ng kahapon ay muli itong nananariwa at nararamdaman uli yung pakiramdam na hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. So, tanggalin natin, patulong tayo sa Panginoon magtanggal ng mga bagahe na pasan-pasan natin. Ako man po ay mula po nung maliit ako ay nagsimula na po yung mga bagahe na dinadala ko hanggang sa ako po ay nag-asawa, lalong dagdagan yata yung mga bagahe na pasan-pasan ko, at ako po ay magaling ding magtago ng mga bagahe na kumbaga kapag ako'y kaharap ng mga tao, hindi ko po talaga ipapahalata na bigat na ako sa aking mga pasanin ng nakaraan. Yung mga nakaraan na pasanin, alam niyo po, kapag napag-aralan na po natin na tanggalin na yung mga pasanin, alam niyo po ba, araw-araw po masaya talagang ating damdamin. Bakit? Kasi bago po yung ating nararanasan tuwing umaga. Pagising natin, bagong kapayapaan, bagong sigla, bagong galak, bagong pag-asa. Pero kapag marami po tayong bagahe na pasan sa ating mga balikat, kahit po ang ganda-ganda na ng tanawin, kahit po ang ganda-ganda na ng music, ang ganda-ganda na ng balita, hindi po natin nararanasan yung ganda o hindi natin nakikita yung ganda. Kahit anong sarap ng pagkain natin, parang hindi natin nalalasahan. Bakit? Kasi napapagod po tayo, kasi ang dami po nating bagahe na pasan-pasan. Grabe nga po, yung nga pong si Lola ay akin pong nakausap. Imagine po, di ba? At the age of 16, nagkaroon na siya ng first love. Tapos at the age of 17, nag-asawa na siya na para bang paribildi lang yung kanyang asawa dahil iniwan nga siya ng kanyang first love na inaasahan niya na sila ang magkakatuluyan dahil ang mga panahon po nila ay talaga pong hindi pa po maraming ang playboy ng mga panahon na yun. At tinanong ko rin po yung Lola, Lola, kamusta naman po yung ex-boyfriend mo ngayon? Sabi niya, nababalitaan niya lang na marami na ring apo, tapos mahina na rin. O di po ba, lahat ay may kahinaan, lahat ay manghihina, hindi naman nanatili na malakas at gwapo yung ex-boyfriend ni Lola, di po ba? Lahat naman ay pupunta talaga sa pagtanda. Kaya lang, magiging masaya lang po tayo kahit tayo po ay nagkakaedad na, kapag tayo po ay nakaraos na nakawala na doon sa kulungan ng ating kahapon. Kaya ako man po ay biktima rin dyan ng kahapon na tuwing mag-uusap na lang, magkukwentuhan, alam mo nung araw, ganito, ganyan. Alam niyo po, masarap pong alalahanin ang mga kahapon kapag tayo po ay nakaahon na doon o nakaalis na tayo sa kulungan ng kahapon. Kumbaga ay isa na lang siyang magandang alaala na kahit pinag-uusapan, kahit naalala natin, pero wala nang dating, hindi na tayo nasasaktan, hindi na tayo nalulungkot, wala na tayong sinisising mga tao, kundi masaya na tayo kasi yung hinaharap, yung kasalukuyan na ang ating pinupunteriya, yung focus natin yung kasalukuyan na ngayong araw tatapusin na ng Panginoon yung kabigatan ko na dulot ng kahapon. Kaya bukas ng umaga, pagising ko, hello, bagong umaga, masaya na tayo yon kapag wala na po tayong bagahe. Alam niyo po yung illustration na may isang tatay at isang anak na naglalakad, tapos binigyan ng tatay ng kuyari ang kanilang pinapasan ay kahoy, binigyan niya rin ng kahoy yung kanyang anak para pasanin. Pero nung nakita ng tatay na nahihirapan yung anak niya, marahil mabigat, kaya ang ginawa ng tatay ay kinuha uli yung kahoy na pasan-pasan ng anak. So habang pasan-pasan ng tatay yung kahoy mula doon sa balikat ng kanyang anak, yung kanyang anak ay patalon-talon, patakbo-takbo habang sumusunod sa likuran ng
kanyang tatay. Na kumbaga ay malaya, maalwa na maalwa ng kanyang pakiramdam kasi wala na siyang pinapasan. So, ganun po ang ating Panginoon. Ibigay po natin lahat sa Diyos. Ang lahat ng ating kabigatan, di po ba sinabi rin ng Panginoon sa kanyang salita na lahat ng mga nabibigatang luma ay lumapit at ibigay natin ang lahat ng ating kabigatan sa Panginoon para ito ay gumaan, di po ba? So, Mateo 11:28 ba yun ang sinabi ng Panginoon doon? Tignan nga po natin ang Mateo 11:28, baka tayo po ay magkamali. Pasensya na mga kaibigan ha, dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo pastor, hindi tayo worker sa church, talagang masaya lang po ako magbahagi ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay ko, pero gagamit po tayo ng salita ng Panginoon para maunawaan po talaga natin na ang Diyos po talaga ang gumagawa ng mga dakilang bagay, dakilang himala sa buhay ng isang tao. Mateo 11:28, sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. O di po ba? Ang Diyos talaga ang dahilan at makakagawa ng mga bagay upang tayo po ay makaalis sa kwento ng kahapon ng ating buhay. Kasi kung tayo po ay manatili sa kwento ng kahapon, wala po mahirapan po tayo. Di po ba minsan makarinig lang ng makarinig lang ng awit na parang naging bahagi ng buhay mo yung awit na yun. O sige, sabihin natin yung madaling intin. Yan ang team song namin noon. O di ba, bumabalik na naman yung inis mo na bakit hindi nagkatuluyan, yung parang silula, di ba? So, iwasan na lang po natin yung mga bagay na magiging dahilan pa para manumbalik uli yung ating damdamin sa kahapon. Ano po? Ang kahapon ay tapos na, sabi nga po ganun, lumipas na, tapos na. So kapag tapos na, wala na po tayong damdamin sa nakaraan. Kundi ang damdamin natin ngayon ay para na sa kasalukuyan, para ngayong araw at para bukas at susunod pang mga bukas. Kumbaga, goodbye na kahapon, paalam na sa'yo kahapon, ikaw ay bahagi na lang ng aking buhay sa nakaraan na kahapon. So, wag na po nating idama yung kahapon sa kasalukuyan para tayo po ay lubusang makalaya sa kahapon dahil yan po ang nais ng Diyos. Kaya nga po dun sa binasa ko sa Mateo 11:28, nais ng Diyos na tayo mag-aanan. Kaya lahat po ng ating mga pasanin, lahat po ng ating mga bagahe na matagal-tagal ng panahon na ating pinapasan ay ibigay po natin lahat sa Diyos. Di po ba ang Panginoong Hesus ay tiniis niya ang bigat ng krus, tiniis niya yung sakit ng pako ng sa kanyang mga paa. How much more yung mamatay pa siya, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang kahapon, kundi para sa ating lahat, punong-puno ng kahapon ng kasalanan. Yan, yung kasalanan kahapon ng mga buhay natin, dyan po inalay ng Diyos ang kanyang buhay para tayo po ay makawala sa kasalanan ng kahapon. Kaya sa panahon po ito, lagi po nating alalahanin ang ginawa ng Panginoon, ang pag-alay ng Diyos ng kanyang buhay upang tayo po ay tubusin sa kasalanan. At ngayong panahon, ito po yung mga bagong panahon ngayon na lagi po nating alalahanin yung ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Huwag po nating alalahanin yung ginawa ng mga tao sa atin na hindi maganda, kasi po paulit-ulit lang pong babalik sa damdamin natin yung mga puot, galit, hinanakit, tampo, o di po ba? Pero kapag na isip po natin, kapag lagi po nating naaalala na ang Panginoong Hesus napako sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan, alam niyo po, magsisimula na po yung bagong buhay na hindi ko sasaktan ang Panginoon. Hindi na ako babalik doon sa nakaraan. Hindi ko nabibigyan ng pansin yung mga pasakit ng nakaraan. Kundi ang bibigyan ko ng pansin ay yung pasakit
na naranasan ng Diyos para sa aking kaligtasan. So, ganun lang mga kaibigan ang ating gagawin sa panahong ito. Basta ang kahapon ay tapos na, kaya nga tinawag na kahapon. Lahat ng kahapon, masaya man yan, mapait man yan, hanggat maaari, kalimutan na natin. Ngayon, kung maalala man natin, dahil yun nga ay kaakibat na ng ating buhay sa nagdaan, pwede po nating pagkwentuhan yan, pero yung wala ng pait, wala ng sakit. At sana no mga kaibigan, no, yung mga taong nanakit, sana ma-realize din nila na ay, may nasaktan ako, kamusta na kaya siya. So doon sa mga nanakit, mag-pray na lang na kung nakapagdulot man sila ng sakit, yung mga nasaktan nila ay makamove on din at mag-level up din ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi na kailangang mag-usap pa. Alam niyo po yung mga dating mag-ex, mag-boyfriend, na mga walang closure. Hindi na kailangan mag-usap-usap yan. Kasi nga, tapos na nga yung kahapon eh. Hindi na kailangan pag-usapan na, uy, bakit mo ako brinik? Eh, ba't mo ako iniwan? O, bakit wala ka malang explanation? Eh, bakit gustong-gusto mo pa ng explanation? O, diba? Hindi mo na kailang malaman kasi kahit mag-explain man yon, eh, wala nang katuturan. Wala nang dahilan para magsama kayong dalawa kasi may kanya-kanya na kayong buhay. So, hindi na kailangan explanation kasi ang taong naghahangad pa ng explanation, ibig sabihin, parang may gusto pa, may ganun ba yung salita doon? Pwede bang gamitin yung word na may gusto pa? Di po ba? Hinahanap-hanap pa? Pero kapag tapos na at wala ka ng damdamin, kasi nga may sarili-sarili ng pamilya, ay hindi mo na inuungkat at hindi mo na hinahangad. Eh kung dumating man sa punto na magkita kayo, eh, siguro tignan mo na lang, nakita mo eh, o di tignan mo lang at tapos na. Eh kung mayroon namang gusto pang mag-explain, eh wag mo nang pakinggan. Doon sa mga gusto pang mag-explain, ay manahimik na po ang explanation na yan kasi wala na pong mararating yung explanation na yan. Wala nang maidudulot po yan na maganda sa tao. Yung yung mga mag-ex. Pero pagdating po sa mga relasyon ng pamilya, magkakapatid, in-laws, magpipinsan, magkakaibigan, kapag na-realize po natin na tayo po'y nakapanakit sa panahon ng kahapon ng ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, o ka-churchmate, o kapatiran kay Kristo, eh kapag kinausap na po tayo ng Panginoon na, uy, lapitan mo naman kasi 60 years na nagalit sa'yo yan. Hindi pa nagagamot ang puso yan sa ginawa mo. O di po ba? Pareho lang po silang mabibigatan yung nanakit at nasaktan. Bakit? Mahirap pong mamuhay yung nakapanakit na andoon pa rin yung sakit na nararamdaman ng taong nasaktan. So, pwede po yan explain. Magkaroon po ng explanation, magkaroon po ng closure yung hinanakitan, yung awayan, kaguluhan. Kasi hanggat hindi nag-uusap ng maayos, hindi nag-uusap ng may katinuan ang mga puso, hindi po yan natatapos. Alam niyo po ba, marami na po akong naranasan eh. May mga magulang na nag-aaway. Naalala ko yung tatay ko, mga kaibigan. Yung tatay ko nung sila po ay high school sa Harvard, dyan pa po yun. Ang tawag sa private school sa aming bayan. At naging Sibuyan Colleges na po nung sumunod. Alam niyo po ba yung mga tatay namin, mga kamag-anak ng tatay ko, kapatid, mga pinsan, lagi po silang may kalaban sa bayan. Ngayon, yung mga tatay namin tumanda na, yung mga anak nila at kami magkalaban pa rin. Kaya ako ang ginawa ko, hindi po ako nagpalaki. Hindi po ako nangarap na magkaasawa sa aming isla. Yan po ang isa pang dahilan. Ayoko magkaroon ng asawa na taga-amin. Kasi ayoko nang magpatuloy yung mga kaguluhan sa buhay ng aming mga magulang. Kasi lahat ng mga anak ng kaaway ng aming tatay nung panahon niya, imagine po mga 1960s po yun, 50s. Tapos dumating po yung panahon ng
aming high school days, 1970s, kaaway din naming mortal ang mga anak ng kaaway ng aming tatay. So inisip ko, kung doon pa ako mag-aasawa sa aming lugar, tapos magkaanak ako, yung mga naging kaaway din namin magkakapatid, ang mga anak nun ay magiging kaaway din ng mga anak ko. Kasi wala ngang closure, walang pag-uusap, walang paliwanagan. Basta para bang paglabas ng aming mga katawan sa mundong ito, pagdilat ng aming mga mata, para bang mga galit na kami lahat. Kasi hindi man magkakilala masyado dahil kami taga barangay, tapos sila taga bayan, doon din sila ipinanganak at lumaki. Para bang kukursunadahin din nila ang mga taga baryo at wala pong ibang mangungursunada kundi yung mga anak din ng kalaban ng aming mga magulang. So yun po yung walang katapusan, kaya dapat po talaga ang advice ko lang talaga sa mga magkakamag-anak ay magkaroon ng closure, ng paliwanagan, at yung harap-harapan ay magpatawaran. Limutin na. Tapos na yun eh. Lahat naman tayo may kahinaan. Lahat naman tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Wala pong perpektong tao sa mundong ito. Kaya wag po nating sabihin na kasi nasaktan niya talaga ako. Hindi po. May kabahagi po ang bawat isa kung bakit may nanakit at may nasaktan. So, ganun lang po. Kumbaga may mga history ng buhay natin na pinagmumula ng mga galit, hinanakit po at tampo sa buhay. Kaya wag po nating hayaan, wag po nating patagalin kung ito man po yung mga dekada na ng mga galit ng kahapon, hinanakit ng kahapon, parang awa nyo na po mga kaibigan ko, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, mga kadugo, kapamilya. Kasi lagi po nating tandaan, kapag namatay po tayo na naroon pa rin yung galit, puot, hinanakit, yun po ay pumapasok sa kasalanan. At kapag nawala po yung ating hininga bigla at hindi po tayo nakapagpatawad at hindi po tayo nakahingi ng tawad sa Diyos, saan po ba pupunta ang kaluluwa na hindi nagpatawad? Hindi po ba sa impyerno? Imagine parang si Lula, from 17 years old hanggang 85 years old, galit pa siya doon sa kanyang first love. Dala-dala niya. Salamat nga sa Diyos kasi 85 years old na hindi pa binabawi ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya kinausap ko siyang mabuti. Alam niyo, Mother, ganito yan. Sige, tuturuan ko kayo. Gagabayan tayo ng Diyos para malimot niyo na yung inyong first love na nagbigay ng sakit sa inyong puso ng napakatagal na panahon. Kaya ang kailangan lang talaga ay lumuhod kay Kristo at humingi ng tawad sa Diyos, isuko ang buhay sa Panginoon, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng buhay, at sumunod kay Kristo, sundin ang kanyang salita at ipamuhay ito, makita ng Diyos ang ebidensya sa buhay natin na tayo ay nakaraos na sa nakaraan. At si Kristo na ang ating sinusundan, hindi na yung pabalik-balik na nakaraan na dumaan na nga sa ating mga buhay. Di po ba? Kaya ako naman po yung tipo ng pinsan o kamag-anak na ako po ang laging lumalapit sa aking mga kamag-anak. Ako po yung nagsusorry. Ngayon po, totoo po yun sa aking puso ang aking paghingi ng tawad. Ngayon, kung hindi po mapatawad, pasensya naman. Ang mahalaga po ay nagpakumbaba ako. At sana naman ay matuto ang bawat isa na magpatawad. Kapag nakita na natin nagpapakumbaba na, magpatawad po tayo. Kasi sabi po ng ating Panginoon dito po sa Mateo mismo, kapag nagbasa po tayo ng salita, hindi ko rin patatawarin ang mga tao na hindi marunong magpatawad. Hindi patatawarin ng ating Diyos Ama ang mga tao na hindi rin marunong magpatawad. Kaya nga po kapag tayo nagpe-pray, ang bungad po na ating prayer ay ganito: Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng uri ng aming kasalanan at pinapatawad din po namin ang lahat ng mga taong nagdulot sa amin ng kasakitan o nagkasala sa amin. Kasi alam niyo po, yung word na kasalanan, wala pong problema doon sa sa taong nagawa ng kasalanan o nagkasala. Ang problema po doon, yung hindi ka marunong magpatawad.
Ang masakit po doon, yung hindi ka rin patatawarin ng ating Diyos Ama na nasa langit kasi hindi ka rin nagpatawad. So, sino po ang lugi? O di yung hindi nagpatawad, yung humingi ng tawad at nagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Hindi, wagi po yun. Kaya mga kaibigan, gusto ko pong sabihin na ang lupang ito, ang mundong ito, ay hindi po tayo mananatili dito. Hindi po ito yung tunay nating tahanan. Kapag tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, ang langit po, ang kalangitan po ang ating tunay na tahanan. At ang hindi po sumunod sa Panginoon at hindi kumilala kay Kristo at hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, impyerno po talaga ang kanilang pupuntahan. Langit at impyerno lang po. Wala na pong iba. Kahit yung mga namatay na pinagpipray ng mga buhay, wala na pong pag-asa yung mga kaibigan dahil sinasabi rin ng salita ng Diyos dito sa lupa, yung panahon na buhay ka pa, dito ka humingi ng tawad sa Diyos, yung buhay ka pa. Kasi kung pwede naman palang patawarin yung mga patay na, bakit nilikha pa ng Diyos? Bakit nagkaroon pa ng impyerno, di po ba? Sana langit na lang lahat. Wala nang mapahamak, wala nang satanas. Kasi pwede naman palang maligtas yung mga patay. Pero ang katotohanan, basahin nyo kasi ang Biblia, mga kaibigan. Ang tunay na pagsisisi, yung nandito ka pa sa ibabaw ng lupa, yung buhay ka pa, humihinga ka pa, atentado pa ang utak mo. At marunong ka pang magpakumbaba sa Diyos at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na ating ginawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung mayroon man po tayong mga nakaraan na sa buhay natin, mga buhay o nakaraan ng kahapon at hindi pa po yan nare-resolve, na akala natin ay okay lang, yung mga kunyari nanakit ay hindi naman pumapalag, hindi naman nagsasalita. Pag nagkakasalubong nga kami, ngumingiti din nakakatiyak ba na yung ngiti totoo? Marami pong nasaktan na ngumingiti din kapag nakaharap yung nakapanakit. Pero ang katotohanan, hindi alam na nakapanakit na nandoon pa rin sa puso, damdamin, isipan. Parang isang bag na bagahe na punong-puno ng bato ang laman, napakabigat. At habang nabubuhay ang taong yon ay kanyang pasan-pasan. Isa na lang magkaroon ng kaisipan yung nanakit na, uy, pare, o kaibigan ko, o kamag-anak ko, baka naman hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin doon sa nangyari sa atin. Patawarin mo na ako at kalimutan natin yung nakaraan. Naku, napakalaking bagay po yun sa damdamin ng nasaktan at na natiling pasan-pasan ang sama ng loob na yon. Kasi ang pag-ibig lang po talaga ng Diyos ang susi sa lahat. Kaya mga kaibigan, habang may oras pa, habang may panahon pa, habang andito pa at buhay pa, gawin na po natin yung tama. Upang sa ganon, kapag nawala po ang buhay, tiyak na tiyak po tayo uwi sa ating Panginoon. Kaya sana po ay nakakatulong din itong aking mga sharing po sa inyo dahil lahat po ng aking binabahagi sa inyo ay nagiging karanasan ko din po yan. Bakit ko po nasasabi, tingin nyo sa sarili, parang akala mo naman, ang bilis-bilis, ang dali-dali gawin. Yes po, madaling gawin kapag tayo po ay nasa Panginoon na masarap magmahal ng kaaway, masarap magpatawad, masarap umunawa. Kasi naranasan na natin yung pait, yung bigat, yung sakit. Kapag hindi mo pa maranasan yung sakit, yung bigat, yung pait, hindi mo mararanasan yung sarap, yung saya na totoo. Kaya pag nakita niyo po ako sa aking content, di po ba? Masaya po talaga yan. Bakit? Nakakaindak po yan ng maayos kasi wala na pong mga bagahe yan. Wala na pong mga pasan-pasan yan. Ang concentration na lang po ng aking buhay ngayon ay kung paano po makasunod ng tama sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po uli na naman ang ating konting sharing sa oras na ito. Nawa po ay napagpala tayo ng salita ng ating Panginoon sa Efeso chapter 3 verse 13 ba yun? Ay Efeso 3 verse 13 at sa Mateo 11:28. Nawa po basahin natin muli upang maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon. Maraming salamat sa ating Diyos sa hapong ito o sa tanghaling ito.
patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen.